huli yung usapan natin dito kay Rai, sabi niyo, trying na kayo magka-baby. Successful na ba? Hindi mo din. Siguro di naman ako nagmamadali kasi nga parang hindi ko kailangan ipagmalaki pero yung first namin, I mean, pagkakasal, yun talaga. Kaso, mahirap paniwalaan kasi nga sobrang loud lang ako na tao. So parang, and comedy ako. So parang pag sinabi ko na, first namin ay after the wedding, wala namang maniniwala. Hindi ko na kailangan explain. Pero yun, the fact na pinipressure na kami ngayon. Talaga. Parang relax. Kakaano lang namin. Yun yung lagi ko sinasabi, kakaano lang namin lang. And kung hindi niya pa ako talaga niyaya, wala pa rin talaga akong plano magpakasal. Siguro po dahil bata pa lang ako, nag-work na ako. So parang sobrang workaholic ko na. And alam niyo naman, family-oriented pa rin talaga ako. So, parang kung hindi niya pa ako pinakasalan, hindi ko pa may isip na baka someday magka-family pa ako. Alam mo yun? Parang ganun ko talaga kamahal yung mga pamangkin ko, mama ko, papa ko. Pero yung pagiging mom, pumapasok na ba yun sa isip mo? Ready ka na ba? Mom, siguro hindi ko pa masabi kasi hindi pa nagsisink in sa akin kasi wala pa naman po. I mean, wala pa. Pero, matagal na akong nanay eh. Ng mga Ng mga pamangkin ko. Ilang pamangkin? And matagal na rin akong nanay ng mga kapatid ko kasi ako nagpa-aral sa mga kapatid ko. Hindi ko alam yung totoong pakiramdam ng nanay na anak mo na talaga. Kasi kapag naiinis ako sa kapatid ko, pwede ko yung alam mo yun, hindi ko pansinin. Siyempre kapag anak mo na daw, hindi mo na yun mariresist. Hindi mo yun pwedeng talikuran. Diba? Yung pagpamangkin ko, pag binalik ko na yun sa nanay niya, wala na, tapos na. Diba? So ngayon, after nung wedding, saan naka-focus yung energy ninyong dalawa magkasama? Work pa rin. Work pa rin. Busy pa rin sa business kasi kaka-Thanksgiving, nakaka 1 year lang, which is nung galing nyo dito last time. Ano pa ba? Ipon. Siya talaga, gusto niya talaga ng baby. Yung kasal niyo Actually, ba? ang asawa ko po sobrang nape-pressure. Siya Siya yung talaga. nape-pressure. Sobrang siya talaga. Sinasabi nga niya, natatawa nga ako sa kanya kasi nung bago ikasal, sabi niya baka pwede naman na. Kasi malapit na ikasal. Sabi ko hindi, mas maganda kapag after the wedding. Di ba parang feel namin na, wow, mag-asawa na talaga tayo. Ito yung feeling na gano'n. Pero parang mas lalo lang siyang na-pressure na parang, hala, kasal na tayo pero wala pa rin. Sabi, relax ka lang. Siguro, mahirap din kasi kapag pressured, di ba po? Mas lalong. Sabi nga nila, kapag mas ina-anticipate mo, mas lalong hindi nagkakaroon. Tapos siya, sobrang atat niya na, huwag muna tayo umalis ng ibang bansa. Makabuntis ka na nun. Yung mga ganon, sobrang atat niya. Eh may nagsabi sa amin na doktor na, huwag niyong kasi meron akong kaibigan na hindi nila plinano, alis lang ng alis. Nung nagpaplano sila, hindi sila umaalis, wala. Tapos nung alis na sila ng alis, nagkaroon kung kailan pa nasa ibang lugar. So sabi, hayaan mo lang, sobrang nape-pressure talaga. May names na kayo. Wala pa, pero marami na siya naisip. Pag bago kami matulog, yung asawa ko talaga sobrang excited. Mag-search na yan. Mag-search sa Google kung ano yung mga unique names, mga pinagsamang pangalan namin, mga ganyan. Siya talaga. Pero kumusta ang married life? Nakapag-adjust ka na bilang. Masaya naman po. Masaya. Alam mo yung, kasi kami dalawa, sobrang bait kasi talaga ng asawa ko. Kaya talaga ako masabi. Kaya pag may nakaaway sa kanya, talagang nag-iinit yung ulo ko. Kasi ako talaga yung masama sa aming dalawa. I mean, siya yung very mahinahon, siya yung mahaba yung pasensya, siya yung supportive, ako yung tamad. Pero nagger ka Tapos ba? meron pang, hindi naman ako nagger. Sobrang kalmado ko lang, pero sobrang tamad ko. Siguro po, ang reason ko kung bakit ako tamad, since 3 years old nag-work na ako. Nag-start ako mag-artista 3 years. Nasanay ako nun, pag uuwi ako sa bahay, ayaw ng mama ko na, ay, matulog ka na muna. Kasi syempre ako yung breadwinner, di ba? So siguro sabi ko, kasi na-realize ko, sabi ko, ba't parang ang tamad-tamad ko? Sus, wala akong alam sa gawaing bahay.
So doon ko na-realize na hindi kasi ako pinagalaw ng mama ko kasi nga ako yung nagtatrabaho sa bahay namin. Kaya hanggang ngayon po, ayun, eto po ako, wala akong ginagawa sa bahay namin. Kahit sa bahay namin ng asawa ko. So one time, nakakatawa, share ko lang yung kwento. May nakita kong comment, sabi, alam mo, wala ka namang maaasahan dyan sa asawa mo, parang wala naman siyang ambag. Parang ganon. May nabasa akong ganong comment na sobra negative. Tapos nung time na yun, lie down lang ako sa sofa. Nanonood ako ng TV. Tapos yung asawa ko, pagtingin ko sa asawa ko, super mako. Tapos maya-maya, sabi ko, bakit ka tumatakbo? Bakit? Ano ka, nape-pressure ko? Hindi kasi niluto ko. Sa lahat, sa bahay. Siya lang. Wala talaga akong wala. Kira, mention mo nga first niya yung husband kayo, first na each other. Bakit pala yun yung parang if you don't mind sharing lang, why did you choose to wait after marriage and parang... Mama ko sobrang strict. Kung alam niya ng mga lumang press, mama ko hindi nawawala yan sa mga taping ko, sa mga event ko. Natigil lang ko ng pandemic. Kasi syempre natakot ako. Kasi senior na yung parents ko. So doon nag-start na hindi na ako sa bahay. Pero ever since, from 3 years old, up to bago mag-pandemic, sobrang bantay sarado mama ko. Eh kahit nung kami na, never kami nag-date na kami dalawa. Ay, talaga ba? Kasi may couple noon. Lagi kasama kapatid ko, kaibigan ko sila. Kaya alam niyo po, nung naging kami na, hindi na kami sanay. Kung napapansin niyo, pa nag-iibang bansa kami, kahit nung honeymoon namin, may kasama kami. Oh my God. Hindi namin kaya, yung dalawa lang kami. Hindi namin kaya. Mag-grocery kami, may kasama kami. Hindi kami sanay. Parang feeling namin ang boring pag kami dalawa. Cute. Ang labo, siguro na. Pero ang sarap kasi kapag may kasama. Kasi kami dalawa naman nasa kwarto. Sobrang okay lang. Pero sanay kami nang may kasama kayo dalawa. And naaawa lang ko minsan sa asawa ko kasi syempre yung business niya. Ako siya nag-drive sa akin. Kasi nga, sobrang best friend talaga kami. Super support siya sa lahat ng ginagawa ko. So, ang ginagawa namin ngayon, pinag-resign namin yung sister ko na transgender kong sister sa work niya. Tapos, yung mga business ng asawa ko, siya yung nag-handle. Kasi nga, yung asawa ko, hindi ako kayang hindi samahan. Kaya akala ng iba, wala siyang ginagawa kasi driver ko, kasama ko sa ganito, ganyan. Pero kasi, so, pag pumupunta rin ako ng office sa business, siya nag-handle ng mga tao. Siya sa mga tao, di ba? Siya sa mga stocks. Ako sa live. Kaya nung pinatry niya ako one time mag-check ng mga nawawalang mga products namin, mag-try niya ako mag-picker, yung mga waybill, tapos ipipick ko yung mga in-order nila. Parang hilong-hilo ako. Sabi ko, ang dami ko palang products. Ganda pa lang ang bag ni Kiray. Wow! Yung movies, Sobrang project. sobrang swerte ko lang. Yung movies, TV series, may kinoconsider ka? Hindi pa kaya. Hindi pa talaga kaya. Meron yung isang message nag-comment kagabi. Nagla-live ako kagabi. Sabi, yuck. Online seller na lang. Gusto kong sabihin. Doon nga umayos yung buhay ko. Stable. Hindi siya online seller lang. Hindi ko kayang sabihin lang kasi dun mas naging okay yung buhay ng family. Dun mas naging umokay yung buhay ko. Nakita nyo naman. Hindi ko kayang bumili ng mga gamit. Kahit mag-taping ako ng matagal, hindi ko kayang bumili ng Land Cruiser. Land Cruiser. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya bumili ng van. Hindi ko sa mama ko. Hindi ko kaya. Ang dami kong hindi ko kaya. Kung nagtitaping lang po ako. So nakuha yan sa online na... Yes po. Ano, Lahat nag-negosyo po ka na? online lang. Oo. Sa negosyo, online lang. Kaya hindi siya lang. Bumalik. Hindi siya yak. At hindi siya nakakahiya. Yes. At hindi ko siya nakakadito. Doon po mas naging okay yung pamilya ko. Ngayon po ako na nagpapaaral sa mga pamangkin ko lahat. Dati baon-baon lang. Ngayon ako na nagpapaaral sa kanila. Galing, Kira. Dahil po sa online lang sinasabi po ninyo. Kaya maraming salamat po na patuloy po na bumibili po ng mga products ko. And ayun, hindi siya lang. Pero kailangan mo balak ko pa mag-balik sa work. Hindi pa po siguro ngayon.
Pero syempre, iba pa rin yung pakiramdam na kaya rin po sila bumibili because ako to eh. I mean, kasi ako yung kiray na artista. May Di ba po? tiwala. Madaling magbenta because ako si kiray na artista. But, hindi naman nawawala. Last time nung, syempre ninong namin si Ninong Dong, nag-family feud kami. Tapos ninong namin si Ninong Boy Abunda. So Pasto. nagpasto kami. May mga ganun pa rin yung mga moments. Pero I think hindi ko kaya yung Sabay. taping. Kasi baka, at hindi, imaginein mo na lang, kasama ko sa taping yung Marian Rivera, tapos sasabihin ko, hindi ako pwede mag-taping kasi meron akong sa office. Uy, sino ka dyan? Parang mas busy pa ako sa Marian Rivera, di ba? Kaya ayoko mag-taping kasi baka, uy, baka yung mga big star mas Sabihin. busy ka sa akin eh. Nag-adjust tayo schedule. Correct. Kaya, imbes na may masabi sa akin, huwag na lang ako muna mag-taping kasi hindi pa po talaga kaya ng oras. And mas maganda kasi pagtutok din. And mas malakas din yung live kapag ako yung nakikita. Thank you,